Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito pong ninyong code ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo. Like, share at hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about sa OLA, sa usapang online lending apps mga ka-Johnny. So, medyo alam ko marami nakakatanggap sa inyo ng ganitong klase ng mga ng mga email o mga messages, yung mga collection agency na gumagamit ng mga office ng mga attorney, ng mga law firm. Ipakita ko lang po muna sa inyo, pero ngayon natin itakil yung kung legit ba yung mga attorney, mga law firm na ito mga ka-Johnny. Ito yung sabi doon sa email. Good day. Kindly expect the NBI and liaison officer on December 11, 2023 or the continuation of filing cases if you will not pay it today. Filed case AM number 08-8-7 SC Money Claims Breaching of Contract CIC Credit Information Approve the demand letter. You will shoulder on the spot the legal fee and attorney's fee. You will shoulder the expenses of our liaison officer when they will go to your house or company office that you provided to us. We never fail to remind you of your obligation. So mga ka-Johnny, linawin ko lang sa inyo, pagdating sa mga ganitong klase ng mga pagpapadala sa inyo na sa mga email, yung mga ginagamit nila mga law firm dyan, hindi ko alam kung alam ng mga law firm kung sila ba yung mga kliyente talaga nila o humihingin lang ng mga advice, yung parang consultation doon sa mga law firm. And then nagagamit. Kung di ko alam kung nagagamit ba talaga nila. Kasi legit po yung Office of Attorney Beltran tsaka Respicio and Corporation Law Firm. Pakita ko sa inyo yung sa Google. Ayan. Legit naman po siya. But yung sulat, ito nga, yung nasa mensahe ng email is kindly expect the NBI and liaison officer. Unahin muna natin pag-usapan yung liaison officer. Yung liaison officer, mga ka-Johnny, mga mediator yan, mga tagapamagitan yan ng mga grupo o organisasyon na kung saan hindi nagkakaintindihan yung dalawang partido. At sila yung kumbaga parang, sila yung magiging parang judge. Kumbaga mamamagay sa dalawang, at sila yung magbibigay ng tamang timbang sa bawat pag-uusapan. Kaya nagtaka ko bakit nagkaroon ng liaison officer, hindi naman nagagamit sa mga utang ang mga liaison officer. At nasama pa yung NBI, bakit pupunta sa bahay o magpapile ng case NBI? Hindi naman kasong estapa yung nirereklamo sa inyo, kundi utang. Kaya nga nagtataka pa naman ako dahil lagi ko na, lately lang itong lumalabas itong mga ganitong klase ng email, no? Yung magpapile sila ng case dahil sa hindi mo pagbabayad. At kailangan mo magbayad ngayon mismo. Yung nakalagay dyan, if you will not pay it today. Then yung file cases, number article memorandum number 08-8-7 small claims, money claims, breaching of contract, credit information. Dito pa ako medyo, ito lagi kayo wag maniniwala sa mga credit information na sinasabi na galing yung demand letter sa credit information. Ang demand letter, tandaan nyo, basta na yan nakasulat, lahat ng statement of accounts niyo, yung mga utang ninyo tungkol sa mga OLA na yan, magiging demand letter pa rin yung tawag dyan kahit na kahit na sabihin mong nag-text or something, demand letter or demanding the loans, yung mga ganun lang naman yun Kumbaga yung demand letter, pwede kayong gumawa na sa post office, papadala nyo. Katulad yung nangyari sa akin sa iyon, nagpadala sila through post office, then just the legit, mga legit yun. Pero, pwede pa rin naman kasing gamitin kahit yung mga text nila. Pero, sa small claims, yung mga demand letter na yan, pwedeng gamitin. Pero, actually, dahil nga hindi nila magamit yung demand letter niya sa mga small claims dahil sila nga mismo ay lumalabag sa interest. Kaya huwag kayo nagpapaniwala kung sasabihin nila ng in-approve ng Credit Information Corporation demand letter nila. Sila yung gagawa tapos sila papanotaryo lang nila sa mga law firm kung talagang nakasulat lahat doon yung statement of accounts, lahat ng mga utang ninyo. Then, yung sinasabi nila na you will shoulder on the spot the legal fee and attorney's fee. Pwede naman yung kasakasakaling matatalo. Kung matatalo at kung may isasampa silang kaso sa inyo. Pero kung wala naman silang isasampa ng kaso sa inyo, wala kayong babayaran kahit sa attorney o sa mga legal fees nila ng mga online lending. Kasi yung sinasabi na pwede naman talaga yan Pagka nagpag-desisyonan ng huwes o ng judge, yung magiging problema yung dalawa kung ipapabayad nga ba talaga doon sa nangutang yung lahat ng mga naging gastos niya. Para yan sa mga sa mga individual, yung mga may utang na sa mga tao-tao lang. Pero pagdating sa mga korporasyon, mga ka-Johnny,
medyo ibang usapan yan eh. Hindi yan basta-basta ilalagay doon sa inyo yung babayaran nyo yung mga ginastos nila sa mga attorney. Kaya hindi sila nagpapail ng small claims eh. Kasi nga sila mismo, problema pagka naglagay sila ng mga statement of accounts na sobra-sobra o labis-labis yung mga patubo nila doon sa mga pautang nila. And then, ito paano? Pati yung babayaran mo raw liaison officer, expensive liaison, when they will go to your house or company office. Yung mapagpunta-punta sa mga kumpanya, medyo, alam ko hindi pwede yung pumunta mga liaison officer dyan. Kasi hindi naman sila, tawag doon, yung collector agent. Parang, kawag yung basta-basta magpapaniwala sa mga sinasabi ng mga ganyan, ano? Tapos, ipoprovide nila lahat ng gastos nila doon sa mga naging gastos nila sa pagpapal ng small claims o kaso sa inyo. At sa huli naman may sinabi, we never fail to remind you of your obligation. Yes, tama naman yung magre-remind. Pero yung lalagyan ng mga ganyang klase na may mga kaso na kailangan may NBI, tandaan niyo sa small claims lang pag-uusapan yan. Walang abogado sa small claims. Tanging huwes, nagpautang at yung umutang lang ang mag-uusap dyan at wala pang isang araw yan. At wala pang ilang oras yan. Dahil once na magdesisyon kung sobra-sobra talaga yung patubo ng mga nagpapautang ng mga lender, mga lending companies, is ibabagsak lang sa 6% per annum. Dahil yun nasa batas ng civil case na kailangan ipatupad ng huwes at yun ang susundin niya. Ngayon, kung lalagpas pa sa mga 6% per annum, depende na nga yun. Kung yung nagpautang tawag doon is legit. O kaya naman kung katulad mga ulan na yan, wag na kayo maniwala pag yung mga ganyan. Ewan ko lang kung talagang dumaan sila ng consultation dito sa office of Attorney Beltran. Kasi nagagamit nila yung mga ganyan mga pages or mga website ng mga law firm, no? Mga kadyan, ginagamit lang. Pero legit yan, yung law firm ng Attorney Beltran. So yan mga kadyan, itong yung lingkod ka, Johnny na Janitor TV. At ito ang Johnny Tech, usapang utang, usapang ola.